Okay, sir. This is a breaking news. Oo. The latest updates after Vice President Robredo filed their candidacy. Accordingly, Chris Aquino will be her running mate. Totoo ba yan? That is the latest. Anong balita ko rin yan? And just in case that will be the scenario, personally, who will be your best running mate as your tandem with the Vice Presidential candidate? Kung wala si Digong, si Chris na inadap ko. Ilang taon na yung Bongbong at Chris, di ba? O, Bongbong Chris. ito pa rin na natin, di ba? May palapas na play. Sige, tuloy. Diyan si Atty. Liza. What's up mga karuba? This is again your Konyo Boy Apong Glenn Rapping English Ilocano Aglalok. And today meron na naman tayong bagong video. Ang video na ito ay ang full video ni BBM. May press conference siya with the Ilocos Norte Press Media. Sa mga Ilocos Norte Press Corps. Yan. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano na sinagot yung mga spekulasyon, trending sa kanya ngayon, kung sinong magiging running mate niya, kung ano yung mga issue nila about sa mga Duterte, sa mga issue niya, sa mga bashers niya, dun sa mga may mga text brigade or something. Sasagutin niya lahat ito sa mapapanood natin. So marami yan. Siyempre mahal na mahal niya yung mga Ilocano media, di ba? Siyempre, Ilocano siya eh. So meron kaming special place sa kanyang puso kasi naging governor namin siya before nag-senator. So that's it. Ito yung buong video ng kanyang press conference with the Ilocos Norte media people. Thank you for coming, meeting with the local press away from the fighting of Sandro doon sa Comelec. So we organized this because I know that you have many questions, especially after my fighting yesterday. So yeah, now I filed for the presidency yesterday, as I'm sure you know, in Comelec in Manila, and after that, we came here, and so now Sandro and I have filed, and I'm sure that these new developments are going to cause a lot of speculation and theories about what's going to happen next. So let me, I will open the floor because I have your. Yes, sir. Siyempre, sir, no need to introduce our media because ang mga media natin, yung mga media pa rin ng governor po kayo. Kaya hindi natin i-introduce pa sila. Okay. Kayo yata tinago ko eh. Kami pa rin, sir. Tayo pa rin, sama-samang babangon. Okay. Sir, ang unang magtatanong ay si Ronald, ang dating vice-presidente ng Press Corps. Good morning, Senator, and everyone. Sir, kanina lamang ay nag-file na ng kanyang COC si Vice President Leni Robredo. Parang kinagat yata yung hamon ninyo na talagang Ganun ba? maglaban po kayo sa pagka-presidente. So, ano po yung implement ninyo? Expected naman natin yun eh. It's not surprising. Hindi nakakagulat. Dahil yun na nga, sinasabi, matagal na niya sinasabi, na kung tatakbo din siya. It does not work the other way. Hindi ko iniintindi kung ano yung plano niya. So, para sa akin, alam mo, yung maraming kandidato, maganda yan para maraming pagpipilian ng tao. Let's say we can give a whole range of choices as to policy, as to ideology, as to the plans for the future. Mas maganda yung maraming iba't ibang pinopropose para makapili ang tao. So that's good. That's good for a healthy democracy. My next question, sir, wala pa ba kayong naging agreement sa
Duterte administration tungkol sa inyong pagtakbo? At sino yung magiging katarget ninyo, Senator? Well, ang nangyari kasi dyan is lahat ng kandidato para sa presidente ay napunta sa oposisyon na nag-oppose sila kay Pangulong Duterte. Ako lang ang naiwan sa kasama nila sa administrasyon. So, basta't ang usapan namin, yung last namin na usapan ng grupo ni Pangulo, ay sinabi ko, itutuloy ko yung aking pagtakbo. Dapat magkita-kita rin tayo at some point dahil kailangan para maging matagumpay ang administration na mga kandidato ay siyempre kailangan magtutulungan kami. So, we'll wait kasi I think ang PDP hindi pa makapag-decide kung ano yung gagawin ngayon nila. Kung sila ay maglalagay ng presidente o mag-withdraw si Senator Bongo at ipapalit na naman si Pangulong Duterte. These are all possibilities hanggang November 15 pa ito. So, ayan, tignan muna natin kung ano maging final bago tayo makipag-usap ng mga arrangement. Although, madalas, lahat naman sila kaibigan ko Lahat naman nasa PDP, actually, kahit anong Pacquiao wing, kaibigan ko naman sila lahat. So, madalas naman kami mag-usap at mag-ugnayan. But right now, I think PDP is wrestling with the problem that they have kung ano yung gagawin nila. Pa-presidente, pang-vice president, more than anything else. Good morning, sir. My question po regarding sa electoral process. So this time during a pandemic, how do you look forward to the conduct of a credible and safe election? How do we? How do you look forward to the conduct of a safe and credible election this time, sir? Since you have experience before. How am I looking forward to the reaction of? Yung conduct po ng election process. Yung conduct of election. Ako na sa akin, we are preparing. I'm sure lahat naman naunawaan yun na we are baka wala pa tayong face-to-face. Baka wala pa tayong face-to-face na mga meeting. Siguro ganito, yung pinakamalaking meeting, ganito na lang, ganito kalaki. Ilan to? Less than 50. So, magbabago talaga. But, we also have to anticipate, baka naman yung sinasabing parating na vaccine, baka makarating na nga. So, it's possible that approaching May, mga April, baka pwede nang magmalaking meeting. But that's what we will have to see. Pero sa ngayon, dahil we are down, sinasabi nila 20% ng vaccination rate natin, maybe not, maybe less. Pero kung ganun lang kakaunti ang vaccination rate natin, talagang TV, radio, ads, social media. Nakita naman natin, biglang nagano yung importansya ng social media. But of course, the traditional media is still as important as ever. And that's really the only way we have to get our message across now. Because maraming rules, maraming hindi mo pwedeng puntahan. You are discouraged to shake, ayaw bawal na mag-shake hands. But that's why we have to be very careful because magpa-selfie lang ang isang tao, magpapa-selfie na yung iba, before you know it, you're violating already the protocols. So we have to be very careful because the last thing we would want to happen is to magtawag ng meeting, maraming taong dadating, pagkatapos ng meeting, ang daming nag-positive dun sa grupo mo. That's the last thing we want to happen. Ayaw namin pala magkaroon ng sakit ng tao. So, we're playing it very safe. But, old school ako Mas gusto kong nakikipagkamayan Nag-house to house. Diyan ako lumaki sa politika, ganyan kami. So, medyo we will have to adjust. Kahit na yung mga pag nagtatalumpati ka, you can ask any of the officials here. Pag nagtatalumpati ka, yung energy mo kinukuha mo sa crowd. Para magandang maging speech mo, kailangan nagre-respond yung crowd, nakikita mo. Wala na yan. Nakaharap mo yung lente ng camera. So it's going to be very different and we will have to be I hope that what will happen
is hindi magiging masyadong mainit ang kampanya. So, no violence, no ano. Kasi hindi naman nagkaharap-harapan. I hope. We will see. We will see. At COVID changed everything, even the way we conduct politics. How about yung conduct po ng yung election recount? Yung bilangan, sir. Well, Confidence level po ninyo. we spent yung nakaraang 5 taon, pinag-aaralan namin kung ano yung nangyari noong 2016. At nakita na rin namin yung mga nangyari sa 2019. And palagay ko, alam na namin kung paano labanan yung mga pangyayari sa 2016 and 2019. Na-identify na namin. Ang nakita talaga namin, basically, ang rules ng COMELEC tungkol sa AES ay maganda naman. Ang naging problema, marami sa rules, hindi na lang sinundan. Kaya nagkakaganyan. Kaya nagkakaroon ng opportunity yung mga gagawa ng kalokohan, napapasok nila. Pero, whether or not it is intentional or not, I suspect it is intentional. Talagang binibigyan ng opening yung mga gustong pumasok sa sistema. And that's what we are going to guard against. Yung systemic na doon sa Smartmatic, yung kanilang ginagawa. At pati na yung pag-transmit, lahat yan hanggang sa proclaim sa COMELEC. So we have a very good idea at lahat na ng mga IT, ng mga technical na nag-aral ng 2016 at saka 2019 nasa atin na. Kaya sila pwedeng yung iba nga medyo kasama dun sa ginawa nila noong 2016. Sila nagpapaliwanag sa amin kung ano yung nangyari at ano yung pwedeng pagbantay. I won't go into details because, parang operation yan, parang military operation yan. Hindi mo sasabihin yung plano mo gano'n. How about your reaction yun dun sa NDRRMC emergency alert, sir? The NP? Sa NDMRRC emergency alert nung nag-file po kayo. Hindi Parang ko may lang. hijack. Ang gulat ko nga eh. Pag alis namin nung sa filing, pag sakay ko sa kotse, nag-beep na, ayan na, maingay na. Akala ko na, lindol, bagyo, mag-flooding, whatever, the usual. Ang gulat ko, nakita ko, nandun na yung pangalan ko. Sabi, yun ang initial reaction ko. Ayaw ko kung hindi kami gumagawa nito dahil ba't na gagawin yun. Pero there's a possibility na yung supporter na akala na tumutulong, ginawa. Pero nagtanong kami, wala sa grupo namin ang gumalaw dyan. In fact, yung mga iba, tinanong lang ko, sabi niya, we don't even know how to do that. At saka ba't namin gagawin? So, napun ako, na paglabas ng message, ilang minuto lang may reklamo na eh. In other words, yung reklamo naka-ready na. At saka yung timing nung ng message, paglabas ko ng Sofitel. So, very suspicious. I really see it as political sabotage. Pero, yan, ang reaction ko, nung nakita ko, sabi, ayan, nag-umpisa na. Good afternoon, Good afternoon. Senator. Gano'n na po kasolid ang North? Base sa pakipag-usap niyo po sa mga political leaders dito sa North. Sa palagay ko, ganun pa rin. Matibay pa rin ang Solid North. Nadagdagan pa nga yung Solid North ng Solid South kasi yung partido ko is PNP. At marami talaga silang membro na nanggaling sa around Mindanao, nag-start sa Mindanao. Nagkalat na hanggang Luzon, but they have organized themselves starting in Mindanao. Kaya may Solid South na tayong tinatawag. At alam naman na natin, marami tayong mga kaiyan na nasa Mindanao. Meron probinsya sa Mindanao, mga Sultan Kudarat, mga Mindanao, Ilocano Mayor, Ilocano Majority, all of these places na pwede natin i-consider kasama sa Solid Ilocano vote.
Pero yung pag-organize ng PFA, hindi lang Ilocano ang kanilang ino-organize na. Nakapag-organize sila ng mabuti. So, I think that the Solid North is as solid as ever. Yung mga ibang local leaders natin, inaantay talaga nila si Sara. Para madali ang buhay, sabi nila, para hindi tayo mahirapan. Sa bagay, may katwiran din yun. Pero yun ang yung naging desisyon ni Inday Sara, hindi na tumakbo. Kaya yung mga leadership na sabi, balik tayo sa dati. Magtulungan tayo. In fact, yung announcement ko, hindi nyo nakita dun sa video. Marami sa mga leader natin, si Manjapit nandun, sina Golden D, sina mga governor, nandun silang lahat. At yun na nga, sinasabi nila, isosolid pa rin natin ulit yung norte. At kasi so far I think ang pagbilang namin, kasi karamihan naman ito, matagal na natin kausap, matagal na natin katrabaho, at nakapag-produce na sila eh. So kapag sinabi nila, mananalo ka rito, malaking panalo mo rito, totoo yan. And so far ang feedback ko gano'n. So matibay pa rin ang Solid North at nadagdagan pa ng Solid South. Sir, how about your senatorial balls? Sino po sila? Well, ayokong magbigay ng isa-isa. Within the next 2 days, ilalabas namin yung listahan. The next question you'll ask, kung mabubuo yung 12, maybe, pero palagay ko maybe not. Kasi pareho naging ang nangyari dito sa eleksyon na ito because of COVID. One of the effects, yung mga partido pa-adapt na lang eh. Nag-a-adapt kasi wala na yung gaya ng dati na tataakat kayo sa entablado, magtaasan ng kamay, vice president, president, lahat ng kandidato para sa Senado. Wala nang ganun eh. Very individual ang magiging kampanya rito. So that is why we will end up, siyempre meron din kami sariling kandidato, pero kukuha din kami sa ibang partido. And again, as I said, in the next couple of days, inaantay lang namin matapos yung filing. The next couple of days, we'll finalize the list already. Wala, no surprises. No surprises. Yung mga kasamahan ko dati sa Senado, magandang performance, may mga baguhan, not so many, yung babalik. So, maraming pagpipilian ngayon. Pero, marami kasi umatras na magsisenador sana eh. Kaya medyo bawas ang field. It's like the same thing sa Vice President. Nung una kami nagpaplano, nung nakaano pa si Pangulong Duterte na kandidato for Vice President. Pag mga kinakausap ko, gusto mag-Vice President, sabi, patakulot kami mag-Vice President. Nalabanan namin sa Presidente, what for? Taro kami niya. So walang gusto mag-Vice President. Kaya nung umatras, napalitan lahat. Napalitan lahat. Baka bumalik pa. So, yun. Marami pa tayo na-antay na development. Salamat po. Thank you. Good afternoon, Senator. Good afternoon. Ang katanungan ko po, sir, pabor ba kayo sa pinaplano ng Commission on Elections na magkaroon ng mas mahabang araw na pagbubuto para maiwasan po ang voting transmission? Pwede. That's not a bad idea. Ang habol talaga natin ay mabigyan ng kapagkataon lahat. At kung minsan, dahil nga COVID, iba yung protocol, iba yung mga kailangan gawin. Baka nga hindi matapos sa isang araw yung lahat ng gusto bumoto. So, I think that is probably a good idea. Bigyan natin ng pagkakataon lahat na makapagboto na safe. Na hindi natin linalagay sa alakan, hindi natin linalagay sa maliit na lugar, hindi natin linalagay sa loob, tapos yung lahat ng mga mass social distancing na susundan. So everything that the COMELEC can do na dumami ang opportunity ng botante makapagboto is a good, in my view, is a good thing. Ano po yung security, Governor, kung sakaling mas mahaba yung Senator, na pagboto? Hindi doon nila gagawin yung pagdaya? Hindi.
Hindi rin. Basta hindi naman siguro lalampas yan sa isang araw, kahit abuti ng gabi. I don't think lalampas ng isang araw yan. So, yung biglang mawawala, tapos kung ano-ano nangyayari, I don't think that will happen. And will not allow it to happen. Kasi kailangan, yung sinasabi nga namin sa COMELEC, kailangan open lahat. Huwag kayong nagtatago ng kahit na ano. Kailangan open lahat. So, kung masundan yun, then the security will be easier. Dahil, pagka meron na tayo, pwede na tayo maglagay sa sistema, may mga watcher, may mga nagbabantay, pwede na natin gawin lahat yun. So, I believe that the problem still remains, hindi yung physical na pagpalit ng balota. Hindi kagaya dati yung dagdag bawas, kailangan yung certificate of canvas, babaguhin mo eh. Ngayon, wala na tayo ganun. Certificate of canvas, nasa pag-transmit na. At saka binibigay ko na lahat ng sekreto ko. Di ba? Basta alam na namin kung saan magbabantay. And babantayan talaga namin ang gusto. It's not the physical delivery of the ballots that's the problem. It's the transmission. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Good morning, Senator. Maraming humahanga sa iyo, Mr. Senator, kung paano niyo napapanatili ang inyong composure habang kayo po ay paulit-ulit na tinatanong kaugnay sa mga recycled issues na hindi naman napatunayan. Well, nasanay na rin siguro kami kasi yun na nga, lahat ng ilang taon na ito na kung ano-anong pagbabatikos ang ginagawa sa amin, pero hindi naman nagbabago. Ang pinag-uusapan na 1972, pinag-uusapan 1986, hindi na papag-usapan yung problema ngayon. Gusto nila makipagdebate. At saka yung kanilang pagdidebate, hindi naman para magdebate, para lang atakihin ka. So, alam ko naman yun eh. So, okay lang. Hindi naman ako pikon eh. Diba? Bayami sila. Pero ako, hindi ako interesado doon sa makipagsigawan sa kanila doon sa mga issue na yan. Kailangan, anong gagawin natin sa COVID? Paano tayo magdadala ng trabaho sa tao? Paano natin aalalayan ang ating mga nurse, mga doktor, mga frontliner? Saan tayo kukuha ng bakuna? Ba't ang tagal-tagal? Lahat yan. Paano yung roll out? Paano doon sa mga lupalop na malalayo? Ano yung gagawin natin doon? Susunduin ba natin yung tao para magpapakuna o pupuntahan, mag-house-to-house yung pag-vaccine? Lahat yan kailangan natin pinag-uusapan. Habang inaantay natin yung mga vaccine at habang wala pang vaccine, kailangan natin pag-usapan paano natin pagandahin yung health service natin. 100,000 ang kulang natin na nurse dito sa Pilipinas. Pero nag-export pa rin tayo ng nurse hanggang ngayon. Bakit? Dahil hirap na hirap ang mga nurse natin dito sa kondisyon na hindi sila nakakuha ng kanilang benepisyo. High risk sila. Yung pinuntahan ko, umikot ako ng birthday ko, pumunta ako sa kidney center, sa heart center. Yung nurse nila, 60 plus, 70 plus na nurse nila, naka-quarantine. So, kailangan natin silang alagaan. And those are the things that we have to be discussing. Yung bureaucratic na nagbulbul at patantagan ng vaccine. Bakit yung magpapasok ang private corporation, private individual, NGO ng vaccine, buwan-buwan mag-aantay bago pirmahan yung kanilang permit sa IATF, yung tripartite agreement. Lahat yan, kailangan natin ayusin yan. Kaya tinatawag ko yung a unifying leadership. Hindi ko pinag-usapan, tinanong sa akin kanina sa CN before I came here, na paano ko ipagsasama-sama lahat ng mga iba't ibang politiko na yung iba ayaw sa akin, yung iba gusto dito, yung iba ganyan. Sabi ko, hindi nyo naintindihan. Hindi politika ang pinag-uusapan ko. Ang pinag-uusapan ko, yung mga gagawin natin lahat bilang Pilipino para maayos natin itong COVID. Di ba? Huwag na natin, yun na nga, the phrase that I used was cross purposes. We're working at cross purposes. Yung malaking kumpanya na kapag nakahanap ng source ng bakuna,
nahirap naman nilang ipasok dahil hindi ma-approve ng DOH o ng IATF. Yung mga ganong klaseng problema, ayusin na natin na muna yan para lahat ng ginagawa natin para tulungan ng taong bayan sa COVID. Yung mga political, ideological discussion, sige, after na. Pagka naayos na natin ito, makipagsabaya, kung mag-usap tayo ura-urada kung gusto ninyo. Pero ayusin muna natin ang problemang hinaharap ng Pilipinas. And even if we solve COVID, what do we do with the economy? Kasi ang itsura ng economy after COVID is going to be very, very different from the economy pre-COVID. Kailangan nakaplano na tayo. These are the things that need to be talked about. That's why, para sa akin, yung mga 30-year-old na question, 30-year-old, sabi ko, hindi, wag na muna tayong pumasok dyan. Ayusin muna natin ang problema dito. Okay, sir. This is a breaking news. Oh. The latest of bits after Vice President Robredo filed their candidacy. Accordingly, Chris Aquino will be her running mate. Totoo ba yan? That is the latest. Anong balita ko rin yan? And just in case that will be the scenario, personally, who will be your best running mate as your tandem with the Vice Presidential candidate? Oh, wala si Digong, si Chris na inadap ko. Ilang taon na yung Bongbong at Chris, di ba? O, Bongbong Chris. tuparin na natin, di ba? May palakas na plane, yan. Sige, dito. Diyan si Atty. Liza. Yes, sir. Naamoy na namin yung Malacanang dito pa lang. Kaya, futuristic yung tanong ko. Kung sakasakaling nasa Malacanang na kayo, sir, ang daming challenges. COVID-19 na eh. Ang nandito na sa world pa ito. Education, agriculture, lahat-lahat. Alam namin na futuristic ka rin kapag magplano ka. Ngayon na tatanungin ko na parang presidente na to. Sir President or future President, ano po yung mga plano ninyo sa pag-upo niyo sa Malacanang? Ang dami yung COVID-19 challenges. Yeah. Well, the first, yung COVID talaga, unahin natin. Kasi hanggang na-manage mo, hindi mo naman hindi na mawawala itong COVID eh. Parang flu yan eh, nandyan lang yan, pero hindi tayo tinatamaan kasi may immunity na tayo. May maraming sakit, nandyan pa rin. Hindi, yung SARS, naalala niyo yung SARS, yung MERS-CoV, nandyan pa rin yan. Pero na-control na natin, na-manage na natin. So we have to do the same with COVID. And the best way that we know how is to vaccinate. So yun talagang pinaka-priority sa unang-una. Dahil kahit na marami tayong magandang plano para sa ekonomiya, kung hindi makalabas ng bahay yung tao, ano gagawin mo? Hindi mo pa rin mapisahan yung pag-rehabilitate ng ating ekonomiya. And so the priority will still be COVID. And within the COVID problem, the priority has to be vaccines. We have to procure many more vaccines. We are told that the end of October, meron daw tayo makakuha tayo ng 100 million. And then napakaganda nun. With 100 million doses, that's 50 million Filipinos. We're already 20% vaccinated. 70% na tayo, herd immunity na tayo. Kung makita mo yung herd immunity sa ibang bansa, hindi mataas yung infection rate nila. UK, for example, nag-infection, mas maliit ang population ng UK kasi sa Pilipinas. Pero yung infection rate nila, 33,000, 32,000. Pero kung tignan mo, wala silang pakialam. Sige lang pala, lakas pa rin sila, nagiinuman sila sa pub, nanonood sila ng football, walang nagsusuot ng mask, nagsisigawan doon. Kasi hindi na sila nagkakasakit. Yun, dahan-dahan na nilang na-manage yung COVID. Yun ang gusto nating abutin. And the next part after that, right after that, is jobs. To create jobs. Kasi ang dami talagang nahirapan, ang daming mga gusali, mga opisina, mga negosyo ang nagsara. Lalo-lalo na yung mga maliliit na tinatawag na MSMEs. Those are the ones that have suffered the most. And they are the largest part of our economy. So yun ang dapat nating unahin. But that's in the short term. In the long term, marami tayong nakitang pagkukulang na ngayon lang natin nakita dahil sa COVID.
Anong kakulangan natin? Food supply, yung ating agri. Kailangan natin balikan. And pag pinag-aralan mo yung agriculture, ay napabayaan talaga nung ilang administrasyon ang agricultural sector. So number one yan, will have to be agriculture and the food supply ng Pilipinas. Yung ginawa natin dito sa Ilocos Norte, ba't di natin gawin sa ibang lugar? Para hindi na tayo bumibili ng bigas sa Vietnam, sa Thailand, etc. So agri is clearly the most important part because we are still an agricultural country. And again, yan ang base, yan ang pundasyon pa rin ng ating ekonomiya. And the next part will have to be yung infrastructure development, yung palalawakin pa yung build. Kasi build, puro tulay at saka kalsada. We have to think about the internet. The internet is critical for everybody ngayon, pati eskwela. Kaya kailangan pagandahin natin yung internet natin. Kailangan natin palawakin yung coverage, mabilis yung servisyo. And of course, education. Because nagka-problema tayo, ang dami natin problema. Pinalitan natin lahat yung buong sistema ng education. Kailangan natin ayusin ng mabuti yan. Because my worry is that yung mga graduate ng 2020, 21, 22, lugi naman sila. Hindi pareho doon sa ibang graduate ang inaral nila. So we really have to fix that. And the magandang balita that there's already pilot na face-to-face. Okay yan. And then, the other sector, medyo obvious, health. Kitang-kita natin na talagang kulang na kulang ang facilities natin, kulang na kulang ang research and development natin. Pati nga, yung benepisyo ng mga nurse, yung mga pagtulong sa ating mga frontliners, yun, kailangan natin patibayin. I was shocked to find out when we were studying the whole COVID situation that the government has not built a major hospital since 1985. That's the last time that the government built a major hospital. Kaya talaga, how? 1985, that's already 36 years. So, kailangan na talaga natin na ayusin ang problema na yan. It's time to fix that problem already. We build more hospitals, we build more RHUs, patibayin ang ating mga RHU nga. Yun ang ating ginagawa dito sa effective naman. We can do that around the country. So the healthcare system is not just hospitals. It's also our doctors, it's also our nurses. You have to remember, we are competing in an international labor market. Kaya nag-export tayo ng nurse dahil nakikita nila doon. So aalis sila. But if you give them a decent wage, meron kaming research sa eskwela noon about OFWs. Ang Pilipinong OFW, handang tumanggap ng kalahating sweldo kung nandito sa Pilipinas. They're willing to take half because mas murang buhay dito sa Pilipinas at nasa Pinas sila. So mas magaan para sa kanila. So we are in that labor market now. We have to compete. At hindi mo naman mapipigilan yung nurse. Nasasabihin, starting salary ko sa Amerika, $5,000 ka agad. Yung mga medyo may seniority na nurse, ganun. Ang bago nilang pasok, $5,000 agad. Kaya we have to compete in that market para patibayan yung system natin. So if we start with those sectors, the agri sector and the infrastructure, then the infrastructure to include the internet, and dagdagan ko pa ng isa, yung power generation, para yung kuryente natin ay gumanda. Hindi tayo maging napakamahal ang ating, para makaroon tayo ng investment. Hindi lang foreign investment, kahit local investment. Isama natin yung sa infrastructure, tapos yung ating education, ayusin natin, kasi kawawa yung mga bata. Paano sila makikipagkompetensya sa labor market again, kung kulang ang kanilang pag-aaral. And then now the most obvious sector is health. Ginagaya na tayo yung nang-insure natin lahat ng buong probinsya. Ginagaya na tayo ng ibang probinsya, ba't hindi na gawin sa buong Pilipinas yun? Pwede natin gawin yun, may pera naman ng PhilHealth.
di ba? So, those are the areas immediately. I call it ang tawag ko, back to basics talaga. Back to basics. Natatawa nga ako kasi yung slogan ng father ko, nung tumatakbo siya, rice school bridges. Pareho pa rin. Rice, agri, schools, education, bridges, infra. Nandun na naman tayo, balik na naman tayo. Because those are the basics of the economy. And kailangan natin patibayan dahil yung pag-growth ng economy natin hindi na plano ng mabuti. So hindi balansyado ang iba't ibang sektor. So that's another thing that we have to think about. So yeah, maraming trabaho. Maraming salamat, Mr. President. Sir, may request ng mga media dahil hindi sila naka-question. Kanina kayo, pag-ano na lang sila sa photo ops. Oh, sige. So ayun, tapos na. Tapos na naman ang isang video ng Apong Glenn's Vlogs with the Marcoses. As of now, I'm going with the Marcoses. Kung gusto nyong ma-update sa mga ginagawa ng mga Marcoses dito sa Ilocos Norte, it's either BBM, Sandro, Vice Governor Cecil Araneta Marcos, or our Governor Matthew Marcos Manotoc. Walang problema. Ako nang bahala sa inyo. Sa mga nanonood lang, at saka hindi pa nagsusubscribe, please subscribe and hit that notification bell para ma-update kayo lagi. Pag sinusumpong ako, everyday ako mag-upload. Kung hindi naman siguro, mag-absent ako ng isang araw. So, every other day. Okay, papaalam na ako. This is again your Konyo Boy Apong Glenn Rapping English Ilocano Aglalok. Yo, see you. Peace. Bye. Bye-bye.